Pagkalabas ng manager ay naiwan si Macy mag-isa sa loob ng dressing room. Nagpalit na lang muna siya ng outfit at nang matapos ay saktong naalala niya ang usapan kanina ng kanyang mga glam team. Kaya naman matapos niyang magbihis ay lumabas na siya ng dressing room at agad na dumiretso sa restroom. Ilang minuto siya naghintay sa loob ng restroom. May mga babaeng pumasok na empleyado pero hanggang sa nakalabas na ang mga ito ay nanatili pa rin siya sa loob at naghintay. After more than 30 minutes of waiting, the woman whom she had been waiting for finally entered the room. "Ah, you're here." Pagtaas pa ng kilay nitong puna nang makita siya bago lumapit sa may sink at naghugas ng kamay sa faucet. Doon ay marahanang humakbang si Macy palapit habang nakahalukip-kip. "Balita ko nakapag-date ka raw kay Jake Chester. Sa lalaki may asawa na? Is that true?" Napahinto naman bigla sa Arya at taas kilay na siya nitong nilingon. "Oh, ang bilis mo naman makasagap ng balita. Don't tell me, may crush ka rin kay Jake." Macy let out a soft chuckle. "Oh, I'm not like you. Hindi ko ugaling pumadol sa lalaki may asawa na." Arya chuckled as she continued washing her hands. "So what kung pumadol ako sa lalaki may asawa na? Anong pake mo?" Ngisi nitong sagot at pinunasan na ang kamay gamit ang tissue bago kumarap na sa kanya nang nakataas pang isang kilay. "Naiinggit ka ba dahil pinatulan ako ng isang Jake Chester?" She smirked. "Malamang naiinggit ka nga. Siguro may crush ka din sa kanya at matagal ka na nagpapapansin pero hindi nga lang tumatalab ang beauty mo. Maybe you're not his type of a girl." "Well, sorry na lang. Sa akin na kasi siya pumatol. Ang swerte ko, di ba?" Natawa pa ito bago humarap sa salamin at naglagay na ng lipstick sa labi. Macy clenched her fist. "Aren't you afraid of his wife?" Muli ay natawa si Arya. "Why would be afraid? It's not my problem anymore if I'm more beautiful than her and I got her husband's attention. And you know what? Jake even gave me a necklace on our first date." "Really? He gave you one? Can I see it?" Ngumiti na si Arya at binalik ang lipstick sa loob ng bag nito bago humarap muli sa kanya. "Sure." Sagot nito at maarte nang inilapit sa kanya ang leeg na may suot na necklace. "Look, it suits me perfectly, right?" Napatingin sa Macy sa necklace na suot nito. Isang necklace na may pink diamond pendant. "Siya ba nagbigay niya sa'yo? Si Jake Chester?" "Yes." Arya confirmed with a proud smile. "Siya nga nagbigay nito sa akin. Ang secret boyfriend kong billionaire." Hindi na nito natuloy pa ang sasabihin nang nagulat na lang ito dahil malakas na niyang hinablot ang necklace sa leeg nito. "Ouch!" Malakas nitong hiyaw na nanlaki pa ang mga mata sa gulat. Naputol ang necklace dahil sa lakas ng paghila ni Macy at nang makuha niya ay mabilis niyang binuksan ang pinto ng isang cubicle at diretsyong inihagas ang necklace sa loob ng toilet bowl. "What are you doing? You wretch!" Sagaw sa kanya ni Arya na agad na humabol at muling nanlaki na lang ang mga mata nang makita ang necklace na nasa loob ng toilet bowl. "Oh my God! Take it out and clean it! You bitch! Ano ba problema mo?" Ngunit gumisi lang sa Macy at itinaas na ang isa niyang paa na may suot na stiletto. "Say bye-bye to your cheap necklace." Pangasar pa niya bago tuluyan ang pinindot ang flush ng toilet gamit ang takong ng suot niyang high heels. Nag-flush ang toilet at tuluyang naglaho ang necklace nang madala na ito ng tubig papunta sa butas. Arya's mouth fell open and her eyes widened in shock. "Oops, sorry. Ang pangit naman kasi ng design. It looks so cheap." "Kasing cheap mo na isang kabit." Mapang-asar pa niyang insulto bago nakamisi nang lumabas ng restroom. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas sa pinto ay mabilis na siyang hinabol ni Arya. "You bitch!" Bigla na lang nitong hinablot ang kanyang buhok dahilan para mapatingala naman ang ulo niya at napaatras pabalik sa loob ng restroom. "How dare you throw my necklace into the toilet? Tuturuan kita ng leksyon ngayon! Kumanda ka sa akin!" Tigil na sigaw nito sa kanya at pinagsabunutan na ang kanyang buhok gamit ang dalawang mga kamay. Hindi naman mapigilan ni Macy ang mapangiwi pero nang makakuha ng shampoo ay kagad din siyang gumanti at hinablot din ang buhok ni Arya. Pero pagkablot niya sa buhok nito ay diretso niya itong sinipa ng malakas sa tiyan dahilan para agad itong bumagsak sa matigas na tiles kasabay ng pagdaing. Ouch! Arya groaned as she curled up on the floor. Kahit
clutching her aching stomach. "You deserve it, shameless mistress," Macy said with a cold smile and left the restroom. "Humanda ka sa akin! Kakasuhan kita ng physical abuse! You bitch! Gitara!" Pahabol na sigaw pa ni Arya sa kanya na kahit gustong humabol ay hindi na kinaya pa dahil namimilipit na sa sakit ng natamaan na tiyan. Nang makalabas naman ng restroom ay muli nang bumalik ang blank expression ni Macy at imbes na hintayin pa ang pagbalik ng kanyang manager, mas pinili na lang niyan lumabas na ng building. Dumiretso na siya sa parking lot at pumasok sa kanyang kotse. Agad na niya itong pinatakbo at nakita naman niya ang agad na pagsunod ng isang itim na kotse kung saan nakasakay ang dalawang bodyguard niya na tauhan ng kanyang asawa. Binasa na lang niya ang pagmamaneho at niligaw ang sasakyan ng mga ito pagdating sa highway. Hanggang sa hindi na nga nakahabol pa ang mga ito sa kanya. Imbes na umuwi na siya pabalik sa mansyon ng kanyang asawa, mas pinili niyang patakbuhin ang kanyang kotse papunta sa Tagaytay kung saan nandoon ang kanyang rest house. Naiinis na naman siya sa kanyang taksil na asawa dahil talagang binigyan pa ng necklace ang kabit nito. Kaya ayaw niya munang umuwi sa mansyon nito at makita ang pagmumukha nito dahil baka madagdagan na naman ang inis niya. Mas stress na naman siya. Pagdating sa kanyang rest house ay agad siyang nahiga sa couch para ipahinga ang kanyang sarili. Pero habang nakahiga ay bigla namang tumunog ang kanyang tiyan at saka lang niya naalala na hindi pa pala siya nakakapag-lunch. Nang mapatingin siya sa kanyang suot na wristwatch ay 1:21 p.m. na pala. Naghanap siya ng makakain sa kitchen pero puro mga ingredients na gamit pang luto ng ulam lang ang laman ng ref. Wala man lang nakastock na snacks. Napabuntong hininga na lang siya at muling bumalik sa living room. Nahiga siyang muli sa couch at binuksan na lang ang kanyang cellphone. Balak niya sana magpa-deliver ng pizza pero napahinto siya nang makita ang isang nakasave na number sa phone niya. Sa isang iglap ay bigla na lang sumilay ang ngisi sa kanyang labi at agad na tumipa ng ipadadalang mensahe. "To Goven, I want to eat pizza. Could you bake one for me? I'm currently at the rest house." With a sad emoji. Matapos isend ang message ay naghintay pa siya na ilang minuto para sa reply nito sa pag-aakalang magre-reply ito sa kanya pero nakatulugan na lang niya ang paghihintay. Nang magising siya ay nakahiga pa siya sa couch. Hindi niya mapigilan na mapasimangot nang buksang muli ang kanyang phone at makita na wala pa ring reply ang text message na pinadala niya kanina. That jerk! Hindi niya ba nabasa ang text ko? Kaya hindi siya nakareply? O sadyang natatakot na siya dahil bumalik ng boss niya? Reklamo niya na mag-isa habang nakatingin sa phone. Hindi niya mapigilan ang ma-disappoint. Akala pa naman niya pagising niya ay nandito na ang lalaking iyon. Umasa lang pala siya. Tuwag! Inis na lang niyang inihagis ang phone sa ibabaw ng center table at tumayo na. Dumiretso na lang siya sa kitchen para sana uminom ng tubig dahil parang nauhaw siya agad pagkagising. Pero pagdating niya sa pinto ng kitchen ay ganoon na lang ang pagkasurpresa niya nang makita kung sino ang lalaki nakatayo sa harap ng table at may kung ano ang minamasa. He was dressed in black pants and a navy blue long-sleeve polo folded up to his elbows with an apron tied around his waist. As he skillfully kneaded the dough, his toned arm muscles flexed, accentuating his attractiveness. Macy found herself unable to tear her gaze away as she paused in the doorway, utterly captivated by the scene unfolding before her. Napaka-hot ni Gavin panoorin kahit blanco lang ang ekspresyon nito habang minamasa ang pizza dough sa table. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Macy. "Good afternoon, madam." Gavin greeted as he noticed her presence, but still continued to work on the dough. Saka lang napakurap si Macy na parang bigla nang nagising sa pagkatulala. Tuluyan ang sumilay ang munting ngiti sa labi niya at pinagpatuloy na ang paghakbang papasok. Dumiretso siya sa may refrigerator at binuksan ito. Kumuha siya ng isang bote ng mineral water sa loob. "I thought you wouldn't show up. Why didn't you respond to my text?" Pasimple na niyang tanong bago uminom ng tubig. "I'm sorry. Nagkataon kasi na wala akong load, madam." Bigla na lang nasa mid si Macy sa iniinom na tubig at naubo nang wala sa oras. "Wala kang load? Seriously?" Hindi makapaniwala na niyang bulalas. "I'm sorry, madam. Pero nagpa-load na rin ako." He replied casually as he continued to massage the dough.
Napamaang na lang si Macy sa narinig. Oh goodness, don't tell me naka-prepaid ka lang. Parang gano'n na nga, madam. Macy couldn't help but roll her eyes. Tom, madam, ibang klase ka rin. Napailing-iling na lang siya at matapos uminom ng tubig ay sumilip na siya sa ginagawa ni Gavin. Ano pala yung ginagawa mo? She curiously asked. Pizza daw, madam. He answered. Anong klaseng pizza bang gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong na nito sa kanya. Napangiti naman si Macy. Kahit ano basta masarap. Yung kasing sarap sana na gagawa. Yung pwedeng balik-balikan? Pilyo niyang sagot. Masusunod, madam. I will do my best to make a delicious pizza for you. Macy chuckled at his formal tone. Napaka-formal mo namang kausap. Kahit tayong dalawa lang naman ang nandito. I'm sorry, madam. Napaasik na lang si Macy nang marinig pang muli ang salitang madam. Kaya naman imbis na maupo ay huminto na siya sa likuran ni Galvin at agad na niyakap ang kanyang mga braso sa bewang nito. Hindi mo ba ako namimiss at napaka-formal pa rin ang pakikitungo mo sa akin? Tanong na niya na may pagtatampo pa sa boses. Unti-unti namang napahinto si Galvin sa ginagawa nito at parang nagulat pa. Napangisi lang si Macy at inihilig na ang kanyang ulo sa likod ni Galvin. I miss you so much, Mr. Suarez. She confessed softly. Natahimik bigla si Gavin. Hindi na ito nakakilos pero bigla na lang gumalaw ang Adam's apple nito dahil sa paglunok. Hindi ka ba hanapin ng boss mo at nandito ka? Macy asked, still hugging him from behind. The boss ordered me to find you. Sir Bodyguards reported your escape. Pinagutos ni boss sa akin na hanapin ka at ipagmanahong pauwi ng mansyon. Macy grinned. So, paano kung ayoko nang umuwi at mas gusto ko na lang na makasama ka? What would you do? She flirty asked. Tuluyan ang binitawan ni Gavin ang dough at marahan na itong humarap sa kanya. Dahilan para mapabitaw naman siya sa pagyakap sa bewang nito. Humarap na sa kanya si Gavin at agad na nagtama ang kanilang mga mata. Macy smiled lovingly, and Gavin couldn't help but feel a lump in his throat when their gaze locked. I love your hazel eyes. She complimented him once more with a warm smile. However, Calvin's expression remained blank as he gazed at her. Nevertheless, within his blank expression, the emotion was evident in his eyes, filled with admiration just like how he often looked at her when she wasn't looking. What now? Bakit hindi ka na makapagsalita dyan, Mr. Suarez? Have you been hypnotized by my beauty? A faint smile finally curved Calvin's lips in response as he gently nodded. Mm-hmm. Macy chuckled softly. Really? I'm beautiful? Muli ay tumango si Gavin hanggang sa hindi na ito nakatiis pa at itinaas ng isang kamay at akmang hahaplusin na sana ang pisngi niya. Pero napahinto naman agad nang makitang may harina pala ang kamay nito mula sa dough. Macy's smile widened. It's okay. I don't mind. She quickly took Gavin's hand and gently pressed it on her cheek. You can touch me whenever you want, she playfully added. Gavin finally caressed her cheek. You're not drunk, are you? He asked softly. Macy shook her head gently. He didn't drink at all, not even a drop. So, you are in your right mind now? Bigla na lang umarko ang kilay ni Macy sa narinig na tanong. Bakit? Baliw ba ako dati at ganyan ka kung makatanong? She questioned with a slight frown. Gavin's smile widened as she shook his head. No, of course not. What I mean is, I thought you only want me when you're drunk. Napabungisgis na lang sa Macy at mabilis nang yumakap sa bewang ni Gavin, sabay nguso rito. You know what? Mas gusto mo yata nang ikaw ang unang nilalambing, saka ka lang bibigay. Sumangot niya at agad ding ngumisi. Pero sige, at dahil malakas ka sa akin, ako na lang ang lalambing sa'yo. Moving closer, she planted a kiss on Gavin's cheek, causing him to blush like a shy teenager. Hindi na napigilan pa ni Macy ang sarili at natawa na lang siya sa nakitang reaksyon. Oh my goodness, you're so cute, Mr. Suarez. She teased. Gavin just smiled, caressing her cheek softly. I've missed you more, my beautiful Macy, he confessed, his gaze filled with warmth as he looked into her eyes.
Really? Namiss mo rin ako? Pero bakit parang hindi ko naman ramdam? Napaka-formal mo naman kasi kahit tayong dalawa lang naman ang nandito. Hindi na natuloy pa ni Macy ang pagsagot ng kinalabit na siya ni Gavin sa batok at tuluyang siniil ng halik sa labi. Napangiti na lang si Macy at hindi nagpatalo dahil agad siyang tumingkayad at tumugon sa halik. Niyapos na rin niya mga braso sa leeg ni Gavin. They kissed slowly and passionately. Napabitaw lang sila sa labi ng isa't isa nang bigla na lang tumunog ang tiyan ni Macy. You haven't eaten lunch? Gavin asked, his expression filled with concern. Hindi pa. Sagot naman niya at mahina pang umiling. I will cook for you. What would you like aside from pizza? Malambing na tanong ni Gavin at binuhat na siya nito. Pinaupo na sa ibabaw ng table. Parang ayoko na pala ng pizza. I want sinigang na lang. Ang tagal ko na rin kasi hindi nakakakain nun dahil sa pagka-diet ko. She pouted. Alright, I'll cook for you. Calvin planted a kiss on her nose before going back to the dough he was working on. Pangiting-ngiti na lang si Macy habang nakaupo sa taas ng table at pinanood na lang niya si Gavin. Tuluyan na niyang nakalimutan ang inis niya. Ano kaya kung ako na lang magluluto? Then turuan mo na lang ako. She suggested. Come here. Mabilis namang lumapit sa kanya si Gavin at binuhat paalis ng table. Marahan ay binababago inilipat sa kanya ang suot nitong pink apron. And they started cooking. Be careful slicing the tomatoes. They're slippery. You might get cut. Gavin said softly. He held her hands from behind, guiding her in slicing the tomatoes. With each move she made, Gavin supported her from behind, ensuring her safety. Halos nakayakap sa kanya si Gavin sa bawat galaw niya at oras ang tinagal bago nila naluto ang sinigang. Oh my God! Ang sarap ko palang magluto! Gulat na bulalas ni Macy nang matikman na niya ang sabaw ng niluto niyang sinigang. Tikman mo, dali! Mabilis niyang hinila sa Gavin palapit at ibinigay dito ang panandok na may konting sabaw. Agad naman itong tinikman and his face suddenly lit up. Oh, it's delicious! You're a good cook! Gavin praised her right away. Natuwa nilang si Macy at sa tuwa niya ay basta lang siya tumalon papunta kay Gavin. Mabuti na lang ay agad naman siya nitong nasalo. Ang galing ko pala magluto, kahit first time lang. Pagbungis-ngis pa rin niya dahil sa labis na tuwa. Hindi siya makapaniwala na nakapagluto siya at ang sarap ng luto niya. Natawa na rin si Gavin sa reaction niya habang buhat-buhat siya. Pero nang maamoy naman niya ang kanyang sarili ay agad naman siyang kumawala sa pagkakabuhat nito. Oh my God, I smell like onions. I need to take a quick shower first. Mabilis na niyang hinubad ang suot na apron, ngunit bago pa siya makaalis ay mabilis na siyang hinuli ni Gavin sa bewang gamit ang isang bisig nito. Maybe, you need my help. I can bath you, baby. He whispered seductively into her ear. Napabungsgis na lang si Macy. Let's take a bath together then. Agad niyang pagpayag nang nakangisi at napayipos na lang sa leeg ni Gavin nang buhatin na siya. Napahalakak na lang siya nang marating nilang stairs dahil bigla na lang siyang itinakbo ni Gavin paakyat. Cold water drops from the shower onto their naked bodies as they both thirstily respond to each other's lips. Sabik na sabik, gutom na gutom, parang mauubusan. Ayaw nang paawat pa sa labi ng isa't isa. Muli ay tuluyan na nilang kinalimutan pansamantala ang lahat at pinaligaya ang isa't isa sa loob ng bathroom. When you are with me, you should forget everything. We should. Wala kang boss na pala utos. Wala akong asawa na isang taksil. So it means we're free. Anas ni Macy nang saglit na maghiwalay ang mga labi nila ni Gavin. You said you wanted to become the best husband. Macy continued, running her fingers across Gavin's cheek. You should keep that promise. I want you to be my husband when it's just the two of us. With both hands, Gavin tenderly caught her cheeks, his intense gaze never leaving her, brimming with unspoken emotions. I'm yours. You're mine. If you betray me, I'll kill you. Macy added. Sumilay na ang ngiti sa labi ni Gavin, a warm smile. I'm always yours,
And I won't betray you, no matter what happens. He tenderly assured, caressing her cheeks as their eyes locked in a profound gaze. I promise to be faithful to you for all eternity, until the day of my end. Matapos sabihin ng mga katagang iyon ay muli nang sinakop ni Gavin ang labi niya. Agad naman niya itong sinalubong at naglaban ng muli ang kanilang mga labi. Sinamba nila ang katawan ng isa't isa sa loob ng bathroom at nang parehong makaraos ay nagbabad sila sa bathtub. Nakasandal si Gavin sa bathtub at nakasandal naman si Missy sa likod nito. Pareho pa rin silang hubot-hubad. Gavin? She called him. Malambing na sagot naman ito habang marahan pang pinapadaanan ng sabon ang kanyang braso. What would you do if a beautiful and sexy woman undressed in front of you? A. Ikakama? B. Itataboy? Bahagya namang natawa si Gavin sa narinig na tanong. B. He answered without hesitation. Macy couldn't help but smile at the answer she heard. Pero bakit parang ang hirap yatang paniwalaan? Imposibleng hindi mo papatulan kung maghuhubad na sa mismong harap mo at kayong dalawa lang sa kwarto. Gavin chuckled softly. Yes, I won't. Pero bakit ang sabi ni Jake ay normal lang daw sa mga lalaki ang tumikim na ibang babae kahit kasal na sila o may girlfriend na? Gavin let out a sigh. Siya lang yun, hindi ako. Magkaiba kami ng pananaw. I'm a real, and a real man doesn't cheat on his girl. Who's your girl then? She asked mischievously, leaning her head on Gavin's shoulder, lifting her gaze to him, waiting for his answer. Tell me, Mr. Suarez. Ngumiti naman si Gavin. The one who's talking to me right now. He answered, planting a kiss on the tip of her nose. Her name is Macy. Macy Fur. And she's my only girl. Napabungusgis na lang si Macy sa nakuhang sagot. Pero natigil ang kanilang pag-uusap nang bigla nalang tumunog ang cellphone ni Gavin na nasa loob ng pocket nang hinubad nitong pants na ngayon ay nakakalat na sa loob ng bathroom. Tinatawagan ka na yata ng boss mong cheater. Sagutin mo muna. Inabot naman ni Gavin ang pants at kinuha ang phone nito. Ang boss nga nitong si Jake ang tumatawag. Give him a half lie and a half truth. Sabihin mo na dito ako sa rest house at ayaw kitang papasukin. Kaya nasa labas ka lang. Gising utos ni Macy na kalmado lang kahit na tumatawag ng asawa. Sinugot naman ni Gavin ang tawag. Gavin, where are you? Nahanap mo na bang asawa ko? Bungad na tanong agad ni Jake sa mahinahon na boses. Yes, boss. Nandito sa kanyang rest house sa Tagaytay. Pero ayaw umuwi at ayaw din akong papasukin. Gavin answered. Sige lang, magbantay ka lang dyan muna. Maaga pa naman pero kung hindi pa rin uuwi pagsapit ng alas 6, pasukin mo na at sabihin na pinauwi ko na siya. Understood, boss. Napabungusgis na lang sa Macy matapos ang call. Humarap na siya kay Gavin at yumapos na sa leeg nito. Paano ba yan? Natututo ka ngayon magsinungaling sa boss mo. Hindi ka ba nakukonsensya? Ngisi niyang tanong at mapang-akit pang pinadaanan ng kanyang hintuturo ang bridge ng matangos na ilong ni Gavin. As far as I know, you are loyal and ready to die for him. That's what you told me. Napangiti lang sa Gavin at niyapos lang nito ang mga braso sa kanyang bewang. I'm happy when I'm with you. That's my answer. Anas na sagot nito at binigyan pa siya ng halik sa pisngi. Macy's smile widened at his words. Boss mo? O ako? She asked. Ikaw? He answered. Talaga? She bit her lower lip, unable to contain her happiness at his answer. Sige nga, bigyan mo ako na rason kung bakit ako. Pilyo pa niyang tanong kay Gavin at mas lalo pang nilapit ang mukha rito. Gavin swallowed hard, intensely looking into her eyes. Because I cannot bear to lose you now. He confessed in a husky whisper. A satisfied smile spread across Macy's face upon hearing his response. Sa wakas mukhang natutupad na ang gusto niyang mangyari. Pakiramdam niya ay nakaganti na rin siya kahit papaano sa kanyang taksil na asawa na ang tagal din niyang tiniis. The feeling is mutual, Mr. Suarez.
Ngisi niya pang sagot at muling siniil ng halik ang labi ni Gavin. Agad naman itong tumugon. Ilang minuto pa silang nagbabad ni Gavin sa bata bago tinapos ang kanilang pagligo at lumabas na ng bathroom nang parehong nakasuot lang ng puting bathrobe. Binuhat na siya ni Gavin, diretsong pabalik ng kitchen at sabay na silang nag-lunch kahit wala na sa oras dahil pasado 4:00 na ng hapon. Pero hanggang sa kumakain na ay magkadikit pa rin sila sa isa't isa dahil nakaupo lang naman si Macy sa kandungan ni Gavin habang sinusubuan siya nito ng pagkain. Para na akong baby nito. Reklamo pa niya na medyo natawa pa habang nakaayos pa ang braso sa bewang ni Gavin. Of course, you're my baby. Ngisi namang sagot ni Gavin at marahan pa nitong hinawi ang ilang hibla ng buhok na kumalat sa kanyang pisngi. From now on, you will be my baby. And you will always be my baby. Macy just giggled as she playfully wiggled her feet, feeling like a child being fed by her mother. Nang matapos mag-lunch, ay saka sila nagbihis na at sumakay na sa kotse para makauwi na. Pero nasa biyahe na sila nang muling tumunog ang cellphone ni Gavin. Just drive. Ako na sasagot. Kinuha ni Macy ang cellphone at agad na loudspeaker pagkasagot. Pero nagulat na lang silang dalawa nang bumungad ang malakas na boses ni Jake. Gavin! Pauwiin mo na sa mansyon ng asawa ko ngayon din! Pilitin mo kahit ayaw! Bilisan mo! Sigaw nito na tila ba galit na galit. Nagkatingin na naman sila ni Gavin na parehong nabigla at agad na nagtaka. Yes, boss. Sagot na lang ni Gavin. What's wrong with him? May pagtataka ng usal ni Macy matapos ibaba ang phone. Para bigla siyang kinabahan ng konti dahil ngayon lang niya narinig ang galit sa boss ng kanyang babaerong asawa. May nagawa ka bang mali? May pag-aalala na tanong sa kanya ni Gavin at tinawakan pa ang kamay niya kahit nagmamaneho ito. Mahina naman siyang umiling na puno pa rin ng pagtataka. Imposible naman na nabisto na niya tayo. At wala naman ako naalala na. Oh wait. Tom, oo nga pala. Napapikit na lang si Macy sa inis nang maalala ang ginawa niya kanina sa loob ng restroom. Nagsumbong na siguro ang kabit niya. Damn it. Napakuyom na lang ang kamao niya at hindi na rin mapigilan ang manggigil. Mukhang kailangan niya yatang paghandaan ang kanyang pag-uwi ngayon. Pagkapasok ng mansyon ay nadatna ni Macy ang kanyang asawa sa malawak na living room na malaharing nakaupo sa isang royal couch. Suot pa ang business suit nito at parang madilim nga ang anyo. Ano sa tingin mo pinagagawa mo, Macy? Agad nitong tanong sa kanya sa mahinahon pero mapanganib na boses. Ginawa ko lang ang tama. Kalmado naman niyang sagot at nakalukip-kip na umupo sa kabilang couch. Bakit? Huwag mo sabihin nagagalit ka sa ginawa ko. Anong gusto mo? Matuwa ako? Sigaw na ni Jake na napatayo na. Parang nagulat naman si Macy. Alam mo bang muntik na ako maaksidente habang nagmamaneho kanina dahil sa pagkabigla nang makita ang litrato mong nakabillboard sa may highway at may kahalikan kang lalaki. Muling sigaw ni Jake na nanlisik pa ang mga mata sa kanya. Para bang gigil na gigil pero pilit nagpipigil ng galit. Sino nagbigay ng pahintulot sa'yo na makapaghalikan ka sa ibang lalaki? Napakurap na lang si Macy at bahagya ng umawang ang labi. Mukhang mali yata ang pagkakaintindi niya. Yun bang kinagagalit mo? Sambit na lang niya nang makabawi. Mas lalo namang naglingas ang tingin ni Jake sa kanya. Bakit? May iba ka pa bang ginawa? May ibang lalaki pang humalik sa'yo? Wala. Inis na niyang sagot at hindi na mapigilan ang mapairap sabay bulong ng mag-isa. Kung makareact ka naman akala mo ang tinumong lalaki. Umabot naman iyon sa pandinig ni Jake. Huwag mo akong baliktarin, Macy. I swear, I will kill that bastard. How dare he kiss you? Jake's voice resonated with simmering rage. His fist clenched tightly. Napairap lang si Macy at mahinahon na lang na sumagot. That kissing scene is just for a commercial. It's part of my job. So please, don't take it personally, Jake. Trabaho? You're a model, not an actress. He shouted once more. Macy smirked. So, at least, kinaya ko maging actress sa commercial. Shouldn't you be proud of how natural our kiss looked? Flynn is a talented actor. I admire his work. Pangasar pa niya sa asawa.
Nagtagas naman ang mga bagang ni Jake sa narinig at mas lalong nadagdagan ng galit sa expression. He briefly closed his eyes, took a deep breath, ran his hand through his hair, and exhaled before looking back at her with his fiery eyes. "I'll kill that bastard, Macy. I swear, I will torture him to death." Sagot nito nang hindi na pasigaw kundi mahinahon na, pero punong-puno naman ng diin. "Ipagyaban mo pa sa akin na lalaking yan at makikita mo, makukuluan ko yan sa mantika ng buhay." Nanlaki naman ang mga mata ni Mrs. sa narinig. "Don't you dare hurt him!" she exclaimed, rising from her seat. "It's just a kiss, Jake. Normal lang yun sa kanya dahil artista siya. Kaya huwag mong personalin yung tao. Huwag mong igaya sa'yo." Ngumisi na si Jake pero kalaunan ay tumango-tango at lumapit na ito sa kanya. At pagkalapit ay marahan ng hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kamay. "Sige, palalampasin ko ito ngayon lang. Palalampasin ko dahil sinabi mong trabaho lang. But that doesn't mean I won't hold him accountable for kissing you. Kailangan niya pa rin managot." Macy furrowed her brow and suddenly felt nervous. "What are you planning?" Ngumisi lang si Jake at hinaplos-saplos na lang nito ang ulo niya. "Sa susunod na gawin mo pa ulit ang ganoon. Ang makipaghalikan sa ibang lalaki, tandaan mo, honey." He paused, slightly lowered his head and whispered close to her ear. "I will kill any man who dares to approach you. I will kill them in a brutal way. Not only that, dahil idadamay ko rin pati pamilya nila. Kahit buong angkan pa kung kinakailangan." Napakuyom na lang ang kamao ni Macy. "How dare you warning me like that?" Muli ay tumingin na sa kanya si Jake at ginitaan na siya. "I'm your husband, and I can't let another man touch my wife." He replied calmly, though an underlying threat lingered in his words.